Tagal yan. Sa ating kagalang-galang na panahon pantagal, Ginoong John Chris Kulawin, Sir. Sa ating PSDS, Sir Noel Agawid, Nelson Agawid. Sa ating Schools Division of Civilian Superintendent Dr. Rochelle Gana, Ma'am. Sa ating Vice Alcalde, Ginoong Bon Velasco. Sa ating punong guro, Dr. Nordino Antonio, Sir. Sa aking pinakamahusay at pinakamamahal na class advisor, Ma'am Marilyn Meneses, Ma'am. Sa aking mga minamahal na guro, magulang at kapwa kong magsasipagtapos, isang maalam na pagbati sa inyong lahat. Sa araw nito, ating pagdiriwang ang pagtatapos ng isang makulay at makaburuhang kabanata sa ating buhay. Isang yugto ng puno ng mga alaala, pagsubok at tagumpay. At ngayon, tayo naghahanda sa panibagong paglalakbay at nais kong ibahagi sa inyo ang isang metaporang magbibigay linaw sa ating pag-abot ng ating mga pangarap. Ang pagtitimpla ng kape. Sa bawat tasa ng kape, mayroong mga hakbang na dapat nating sundin upang makamit ang mga tamang timpla. Katulad ng mga hakbang ng pag-abot natin sa ating mga pangarap. Kaya, sabay-sabay natin ilahat ang bawat hakbang sa pagtitimpla ng kape na iyahalin tulad ko sa pagtitimpla ng ating mga pangarap. Unang hakbang, ang pagpili ng sarili nating mga tasa. Ang tasa ay sumisimbolo sa ating sarili. Ito ang nagiging lalagyan ng lahat ng ating mga pangarap at adhikain sa buhay. Sa pagpili ng tasa, kinikilala natin kung sino tayo, ano ang ating mga kakayahan, personalidad at mga limitasyon. Ang bawat tasa ay natatangi tulad ng bawat isa sa atin. May mga tasa na simple, may mga tasa makulay, may mga tasa rin namang may disenyo. Ngunit lahat tayo ay may kanya-kanyang katangian, halaga at gamit. Tulad ng pagpili ng tasa, kailangan kilalanin natin ang ating mga sarili bago tayo magsimula sa ating paglalakbay. Ano ang ating mga talento? Ano ang ating hilig at interes? Ano ang strand o kurso na ating tatahakin? Ano ang mga bagay na makapagbibigay sa ating ng kahulugan at saya sa ating hinaharap? Sa pagkilala natin ang ating sarili, nagkakaroon tayo ng direksyon at layunin. Ang pagkilala natin sa ating sarili ang unang hakbang sa pagtitimpla ng ating mga pangarap. Ikalawang hakbang, ang paglalagay ng mainit na tubig. Ang mainit na tubig ay kumakatawan sa mga oportunidad, karanasan na ating natutunghayan. Tulad ng mainit na tubig na nagpapalabas ng aroma o lasa ng isang kape. Ang mga karanasan at oportunidad na dumarating sa atin na nagbubukas ng ating isipan at nagpapalalim ng ating mga pag-unawa. Tulad ng mainit na tubig na nagpapainit sa ating tasa. Ang mga karanasan ang nagpapalambot at nag-aayos sa ating pananaw at kakayahan upang maging handa tayo sa susunod na hakbang na ating tatahakin. Ikatlong hakbang, ang paglalagay ng kape. Ang kape ang nagbibigay lasa at diwa sa ating inumin. Hindi ito tatawagin kape kung wala tayong ilalagay na kape. Ito ang ating pangarap at layunin sa buhay. Sa paglalagay natin ng kape, pinapangarap natin kung ano ang nais nating marating. Ano ang ating mithiin? Ano ang gusto natin makamtan sa buhay? Ang mga pangarap natin ang magsisilbing gabay sa ating mga hakbang. Tulad ng paglalagay natin ng kape sa ating tasa, ay mahalaga at malinaw sa atin kung ano ang ating layunin at adhikain. Dapat natin itanong sa ating mga sarili, ano ang gusto ko makamit sa hinaharap? Paano ko ito matatamo? Para kanino nga ba ako bumabangon?
Ang ating mga pangarap ang magbibigay direksyon at motibasyon sa ating paglalakbay at hindi ang mapapait na mga karanasan na kokontrol sa ating buhay. Tulad ng isang kape, sana tayo ay maging matapang. Ika-4 na hakbang, ang paglalagay ng gatas. Ang gatas ay sumisimbolo ng suporta at pagmamahal natin mula sa ating pamilya, mga kaibigan, guro, taga-suporta, tulad ng gatas na nagpapalambot at nagpapasarap sa kape. Ang suporta ng mga mahal natin sa buhay ang magpapagaan at magpapasarap sa ating paglalakbay. Sa bawat hakbang, mahalagang mayroon tayong kasama na magpapalakas ng loob, magbibigay ng inspirasyon. Ang ating mga magulang, guro, kaibigan, komunidad, ang magsisilbing ilaw at sandigan ng mga panahon ng ating pangangailangan. Sila ang nagbibigay sa atin ng lakas, tapang upang harapin ang mga pagsubok at hamon. Ang kanilang pagmamahal at suporta ay mahalaga sa ating tagumpay. Ika-5 hakbang, ang paglalagay ng asukal. Ang asukal ay sumisimbolo sa kasiyahan at tagumpay. Ang tamis ng asukal ay nagbibigay ng lasa at saya sa ating ginagawang kape. Sa bawat paglalakbay, mahalaga ipagdiwang natin ang ating mga tagumpay. Gaano man ito kaliit o kalaki. Ang bawat tagumpay ay nagdudulot ng kasiyahan at nagiging inspirasyon natin upang magpatuloy. Isa sa malaking sikreto ko, ang pagpalakpak at pagbati natin sa mga taong nakakatanggap ng mga karangalan katulad na lang yan. Nararapat lamang natin silang palakpakan. Isa pa, stay grounded. Kahit anong mga karangalan ang iyong nakukuha o nakakamit sa buhay, manatiling mapagpakumbaba. Dahil ang tamis ng tagumpay ay bunga ng ating pagsusumikap at determinasyon. Sa bawat hakbang na ating tatahakin, huwag natin kalimutan ipagdiwang ang ating mga nagawa. Ipagpasalamat sa buong lumikha. Ang mga munting tagumpay ay nagbibigay ng lakas at nagpapaalala sa atin na kaya natin maabot ang ating mga pangarap kung tayo ay naglalaan ng sipag, tiyaga, determinasyon, at lalagyan natin ito ng puso sa lahat ng ating ginagawa. Panghuling hakbang, ang paghahalo ng mga kasangkapan. Ang paghahalo ng kape, gatas at asukal ay sumasagisag sa balanseng buhay. Sa pagtitimpla ng ating mga pangarap, mahalagang pagsamasamahin natin ang ating mga adhikain, layunin, mga sumusuporta sa atin, at kasiyahan sa bawat tagumpay na ating nakakamit. At makakamit natin ang isang masarap na tasa ng kape. Isang matagumpay at makabuluhang buhay. Ito ang pagtitimpla ng ating mga pangarap sa tamang paraan. Higit sa lahat, ang sikreto ng isang pangarap at isang masarap na kape ay ang pagtitimpla nito ng may puso, pagmamahal, at pasasalamat sa buong lumikha. Sa parehong paraan, ang mga pangarap ay natutupad lamang kapag inaalin natin ito ng buong puso at ipinagkakaloob natin sa ating buong may kapal. Kaya sa bawat tasa ng kape na inihahanda ko, naaalala ko ang aking mga pangarap na tila ba'y isang tinidang kape na inaasam na maging perpekto. Ang bawat hakbang, bawat paghahalo, bawat pagtikim ay sumasalin sa ating mga pagsusumikap at pagpupursige. Kaya naman, sa araw na ito, ipagmamalaki ko ang bawat isa sa atin na nagtipi, umiyak dahil sa deadline, umiyak dahil bumagsak, nagsakripisyo ng oras at lakas, hindi nagkaintindihan, nagkasakitan, ngunit nagbunyagi, nagkaisa, nagmamahalan, at ngayon may pagkasabik na abutin ang kanya-kanyang mga pangarap.
Sa pagtatapos natin ng ating senior high school, tayo ay haharap sa panibagong yugto ng ating buhay. Tulad ng pagtitimpla ng kape, patuloy natin titimplahin ang ating mga pangarap. Huwag tayong matakot na magkamali at subukan muli magtimpla ng sarili-sarili natin pangarap. Dahil sa bawat pag-ulit, nagiging mas mahusay tayo, nagiging mas matamis ang ating paglalakbay. Kaya naman, nais kong gamitin ang oras nito upang magpasalamat sa lahat ng tao na nasa likod ng masarap at matagumpay na kape na aking tinimpla. Sa ating mga guro ng senior high school, hindi ko na kumpaliman isa-isa. Ngunit marami pong salamat sa inyong mga aral na natutunan ko po mula sa inyo. Sa mga tawanan, kasama ang kape. Maraming salamat po. At kila Ma'am Kat, kila Ma'am Heidi, Sir Bukel, Ma'am Lani, Sir Jaime, maraming salamat po sa inyo. Mga naging sandalan ko sa mga problema na aking nararanasan. At maraming salamat po sa mga aral na aking napulot mula sa inyo. Sa aking mga naging class advisor ngayong senior high school, Ma'am Estrel, na kinilala bilang pagiging striktong guro. Ngunit, ang pagiging strikto ay nag-uumapaw ng pagmamahal. Maraming salamat po at tinulungan mo ako lumago ng ganito. Kay Ma'am Myra, wala po akong adjective na pwedeng inarawan sa inyo. Ngunit, ito lang po ang maaari kong sabihin sa inyo. Mahal na mahal po kita. Maraming salamat po sa tulong, naging sandalan po kita sa oras ng lungkot, saya, even sa mga practice nyo. Maraming salamat po. Nagpapatunay lamang na ang mga guro ay hindi lang basta guro na nagtuturo ng mga leksyon. Bagkus ang mga guro ay isang ilaw, gabay, at magulang sa landas na aming tinatahak. Sa kina Ma'am Janet Managelon, Ma'am Janet Villar, Ma'am Ruby, Ma'am Gemma, Sir Obra, kila Sir Paul, Ma'am Mildred, Ma'am Sir Aris, maraming salamat po sa tawanan kasama ang kape. Maraming salamat po sa kwento ng buhay na marami po ako matututunan at babaguhin sa pag-alis ko sa ating mahal na paaralan. Sa mga guro ko ng junior high school na minsan sinasabi, junior high school ng Alessia National High School, na minsan sinasabi, mas close ka pa namin anak kumpara sa mga matatagal na dito sa Alessia National High School. Isang karakter lang kung meron ako. Mabilis po ako makipag-socialize, magaling po ako makipag-socialize, and I always smile sa kahit kanino po na aking nakakasulit. Siyempre, sa admin office, pinamumunahan ni Sir Lordino. Maraming salamat po, Ma'am Gemma, Ma'am Donna, Sir Delphine, Ma'am Annie, Ma'am Pearlie, Ma'am Monet. Salamat po sa walang sawang tawanan, kantahan, at pagkakape natin. Sabi nga po ni Sir Lordino, ang isang baso ng kape ay maraming aral, maraming mapag-uusapan. Kila Mayor Dr. Louie, Mayor Laweng Tanpuy ng Kabatuan, maraming pong salamat sa kanilang suporta. Siyempre, sa aking pamilya, sa aking mga kapatid, kay Mama, na lagi on the go sa pag-aasikaso sa lahat ng kailangan sa school, sa contest at mga pinagkakaabalahan mo sa buhay. Siyempre, kay Papa, bagaman wala po ang aking tatay dito, ito po ang aking pangatlong magsasalita sa aking mga batchmates. Grade 6, grade 10, at ngayong grade 12. Hindi ko man lang po nakita ang mukha ng aking ama. Hindi ko man lang nakita at naramdaman na isabit man lang ang isang medalya sa aking leeg. Ngunit, maraming salamat po sa aking tatay na patuloy na kumakayo para sa aming mga magkakapatid. Sana, Papa, maging proud ka po sa akin. Mga kapo ko magsisipagtapos, tandaan natin ang hakbang na ito sa bawat asa ng kape ng ating iniinom. Naway maalala natin ang ating mga pangarap at matatamis na tagumpay na naghihintay sa atin. Patuloy tayong mangarap, magsikap at magpasalamat sa mga taong sumusuporta sa akin. At ngayon, ako ay magpapaalam sa pamamagitan ng pag-uri ko sa aking pasasalamat sa paaralang ito.
My dear teachers, what a unique relationship we have. The only relationship of its kind in Alessia National High School history. Through the years, through my ups and downs, you remained my mentors, and I have become your son, and my life is better, infinitely better. Because of it, I promise that this is just the beginning. I plan on climbing even higher mountains, and I hope that whatever are the outcomes of our journeys, you will be proud of me. And the past Alessia National High School, I will love and serve you until the rest of my days. And when I shall become just a memory, it will be said, dito sa paaralang ito, nanggaling si Harry Lloyd Aguilar Palangkeo. Isang manunulat, isang alagad ng sining, isang leader, at sa hinahanap, magiging abogado at babalik sa entablado ito, magsasalita at magiging inspirasyon sa nakakarami. Isang Isabelino, isang idolo, isang Ilocano, at sasabihin din naman ng iba, kaya pala, dito pala, kaya naman pala. Muli, patuloy tayong magtimpla ng ating mga pangarap. Mabuhay tayo at ipagmalaki ang ating tagumpay. Pagbati sa lahat na magsisipagtapos. Cheers! Thank you so much. Thank you so much, Carl Denver and Harry Lloyd. We hope that your words have inspired your fellow graduates to